Hi! Welcome sa Mafi Talks, where we are going to talk about God. Hello po! Kamusta kayo? Sorry, alam ko masyadong matagal na since yung last na upload ng ating episode. Pero ngayon, andito po ulit ako. Pasensya na medyo na-busy lang. So, ngayon lang ulit nagkaroon ng time para makapag-record. And, napakaganda ng ating topic for tonight. Para din po ito pala sa aking kaibigan. Meron kasi ang isang kaibigan na nahihirapan siya matulog. And saktong-sakto kasi yung title nung devotion na nabasa ko ngayong gabi ay Always Awake. Tapos natawa ako nung nakita ko siya. Sabi ko, ala, timing! Ang galing. So, ayun. Yung ating text po ay matatagpuan sa Psalm 121. Ibasahin ko sa inyo yung buo, 8 verses lang naman yon. Okay, sabi dito, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. Verse 6, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Balikan natin yung nabasa kong booklet. So, itong booklet na to ay Our Daily Bread. Ito ay from 2006 pa. Galing pa to sa lola ko. Tapos, nahalungkat ko lang. Tapos, ayun. Ito na yung ginagamit ko kapag nagde-devotion ako. Ulo, nakakatuwa lang. Kasi alam niyo yun, ang galing talaga. Makapangyarihan talaga yung salita ng Diyos. Pinuin mo, from 2006 pa ito. Tapos, relevant pa rin siya hanggang ngayon. Yung Bible, ang tagal na niyang nasulat. Pero hanggang ngayon, relevant pa rin siya. Hindi siya, kumbaga, hindi siya nawawala sa uso. Okay, ganun kapangyarihan yung salita ng Diyos. Okay, so ayun. Punta tayo dito sa illustration na nabanggit. So, meron daw dito isang nanay, siya yung kanyang 4-year-old na anak na matutulog na. Tapos, itong batang to ay takot sa dilim. Naalala ko ng bata ako, takot din ako sa dilim eh. Parang kapag matutulog, kailangan merong isang ilaw na bukas. Or kahit dim light, kailangan may ganun. Hindi pwedeng completely dark kapag matutulog. So, gets ko tong batang to. Tapos, nung pinatay na yung ilaw nung nanay, sabi nung bata, kasi meron siya nakitang ilaw sa labas ng bintana. Nakita niyo yung sinag ng buwan. Sinag? Yung ilaw ng buwan. Tapos nagtanong siya sa nanay niya. Sabi niya, Mami, yung ilaw ba na yan? Ay, ilaw ba yan ng Panginoon? Tapos sabi ng nanay, oo, ilaw yan ng Panginoon. Tapos sabi ng bata, Mami, kapag matutulog na ba yung Panginoon, papatayin niya po ba yung ilaw na yan? Tapos sabi ng nanay niya, Nak, hindi. Hindi natutulog ang Diyos. Tapos, syempre, napanatag yung bata. Kasi, kung hindi natutulog yung Diyos, ibig sabihin, hindi niya papatayin yung ilaw. So, hindi na matatakot yung bata kasi makakatulog siya na may ilaw. Okay. Tapos sabi niya, ay ganun po ba? Sige, hanggat gising ang Panginoon, hindi ako matatakot. So, ayun. Nung narealize ng bata na babantayan siya ng Panginoon, na binabantayan siya ng Panginoon, siya ay kinalaunan, nakatulog na din siya. Sa ating mga tao, pwede nating ibigay hindi lang yung ating gabi, kundi pati yung ating umaga sa Panginoon. Alam niya kung ano yung problema mo. Alam mo yun, sa umaga, may trabaho ka or may school ka, pumapasok ka na masaya, no? Pero uuwi ka ng gabi, lalo na ako, uuwi ng bahay after a long, tiring day. Matapos kong ibigay yung energy ko, uuwi ako ng bahay na wala, tahimik, walang kasama, parang malungkot. Tapos, ayun, may mga times na umuwi ako ng bahay na parang ang bigat-bigat ng araw.
Tapos, hindi na ako masyadong kikilos niyan. Diretso na akong higaan. Tapos yun, minsan iyak ka na lang. Nanood ka ng mga random vids sa TikTok. Tapos, biglang may mapapadaan sa feed mo na nakakaiyak. May iyak ka na talaga. No? Yung kinip mo na nabigat ng loob maghapon. Pagdating sa bahay, dun mo lang naman yun maibubuhos eh. Kapag mag-isa ka na lang. Pero, alam mo ba, nakikita yun ng Panginoon. Alam yun ng Panginoon. Anong tawag nito? Meron tayong assurance sa hindi nawawala, hindi napapatid na pagmamahal sa atin ng Panginoon. He cares for you. No? Sabi dito, His loving eye and protecting hand are always upon us. Sabi pa dito, perhaps you face lonely hours because of illness or the loss of a loved one. Alam niyo sa akin, yung pamilya ko, medyo matagal-tagal na rin. Ilang taon na silang wala. Pero may mga times na ang bigat pa rin niya. Nalulungkot pa rin ako, namimiss ko sila. Lalo na kapag may sakit ka. Totoo yun eh. Mas naiiyak ako kapag may sakit ako. Kasi dun ko namimiss yung mama ko, yung lola ko. Kasi, syempre, inaalagaan nila ako nung may sakit ako. Eh ngayon, kapag magkakasakit ako lang mag-isa. Wala na nag-aalaga sa akin. Yun. So, minsan, dun yan sa gabi pumapasok eh. Sa gabi yan dumadating, yung kalungkutan. Tapos, kung ano pumapasok sa isip natin, yun yung pumipigil sa atin para makatulog ng mahimbing. Pero, sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 4 verse 8, ito ay sinulat ni David. Sabi niya, I will both lie down in peace and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. So, meron palang kapanatagan kung matutulog ka, tapos alam mong andyan yung Diyos para bantayan ka. At He keeps you safe. Isa pa din na verse na gusto kong i-share. Sabi sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Tinuturo ko sa mga bata, sa mga estudyante ko na sabi ko sa kanila, totoo naman na ang sarap magkwento sa taong alam mong nakikinig sa'yo. At mas masarap magkwento sa taong alam mong hindi lang basta nakikinig, kundi meron siyang pakialam sa'yo. No? Ang sarap na meron palang handang makinig sa mga problema mo. Kaya kung feeling mo na wala kang mapagsabihan ng problema mo, o kung ano man yung iyong dinadamdam, kung ano man yung iyong dinitip-tip, feeling mo mag-isa ka lang, kung feeling mo walang nandyan for you, magkakamali ka. Kasi ang Panginoon, lagi siyang nandyan. Lagi siyang nandyan para makinig sa'yo, lagi siyang nandyan para bantayan ka, at hindi natutulog ang Diyos. Di ba merong kanta, yung natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. And that's a good news. Di ba? Merong nagbabantay sa'yo. Merong tumitingin sa'yo. Siyempre, you'll feel safe. Mapapanatag ka. Ito lang ang gusto kong i-share sa'yo at gusto kong matandaan mo. Sa mga gabi na hindi ka makatulog at nababagabag ka ng iyong mga problema, nandyan yung Panginoon. Baka kailangan natin lang na kausapin siya. After nun, gagaan yung pakiramdam. Kasi, nailabas mo yung saloobin, yung iyong dinadamdam. At alam mo na yung pinagsabihan mo ay nakikinig at may pakialam sa'yo. Kaya sana, kung ikaw na nakikinig ngayon, na nahihirapan ka ring matulog, bago ka matulog, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. And I know that He listens. At sana,
After mo makausap yung Panginoon, makatulog ka na ng mahimbing. You'll feel at ease na at maramdaman mo yung peace, no? Sabi dito, if you have trouble getting to sleep, try resting in the Lord. Isa pa verse na gusto kong i-share sa Matthew 11 verse 28. Sabi doon ng Panginoon, all ye that labor and are heavy laden, come unto me and I will give you rest. Kailangan lang natin lumapit sa Panginoon. Minsan ma-pride tayo na sinasarili lang natin yung ating mga problema. Pero in reality, hindi naman talaga natin kaya. Hindi natin kaya ng tayo lang. Kaya kung ano man yung mabigat sa'yo, ilapit mo yan sa Panginoon. Handa siyang makinig sa'yo. He cares for you. Mahal ka ng Panginoon. Hindi siya natutulog. Lagi siyang nakabantay. And again, sana makatulog ka na ng maayos ngayong gabi. Hanggang dito na lang muna tayo. Good night!